Allow me to share with you this very beautiful true-to-life story. Ito po ay nangyari sa Middle East, in Lebanon. Alam niyo naman po, sa Middle East, maraming hidwaan, maraming gera, at ganyan din po ang nararanasan ng mga Lebanese. There is this civil war between the people and the government. At dito po sa Lebanon, may isang pari na hindi niya makalimutan ang kanyang karanasan. Nung minsan itong pari, pagkatapos daw niyang magmisa, meron pong kumatok sa kumbento. Binuksan po ng pari at pagkakita niya, isang matandang babae. May daladalang kapirasong papel. Sabi, Father, pwede niyo po bang puntahan naman itong tao na nakatira dito sa address na ito? Namamatay po siya. Kailangan po niya ng blessing. So itong pari kinuha po yung kapirasong papel and he promised to that old lady that he would visit that person. Umalis po ang matandang babae at ilang saglit, itong pari ay sumakay sa kanyang kotse, pumunta po siya dun sa address. Pagkatating po niya, nakita niya that it was a apartment building. Pinuntahan po niya yung kwarto, kumatok po siya, at pagbukas, sinagot po ito ng isang bata-batang lalaki. At pinaliwanag po ng pari, tinatanong niya, meron po bang namamatay, may sakit dito, nangangailangan ng blessing? Nagkamot po ng ulo itong lalaki, sabi, Father, ako lang po ang nakatira dito Baka nagkamali po yung nagbigay ng address sa inyo. Kung gusto niyo po, tutulungan ko kayo, hanapin po natin dito sa building. So, he helped the priest to find that dying person. Nagkakatok-katok po sila sa mga kwarto, pero lahat po ng kanilang mga pinagtanungan, wala silang nakita na taong namamatay o may sakit. Kaya pagkatapos po ng isang oras, bumalik sila dun sa kwarto, nahihiya ang lalaki, pinakain muna yung pari. At habang sila ay nagmimerienda, dito po inopen up ng lalaki yung kanyang sarili. Sabi, Father, total nandyan na rin po kayo. Gusto ko pong ikumpisal ito sa inyo. Ang tagal ko na pong hindi nagsisimba. Ang tagal ko na pong hindi nagdarasal. Bakit naman? Sabi po ng pare. Kasi po, Father, masakit ang aking loob sa Diyos. Nagkasakit po yung aking nanay. I prayed to God, asking the Lord to heal my mother. Pero kahit na anong gawin kong pagdarasal, pagsisimba, kinuha pa rin po ng Diyos ang aking ina. Actually, yung aking pong ina, yung mas saradong Katoliko. Mas matibay po, malalim yung pananampalataya nun. But when my mother died, parang namatay na rin po ako. Kaya nga, nawalan po ako ng gana na magdasal at magsimba. Ito pong pare, pinagdasal niya yung lalaki. Pagkatapos, sinabihan siya, alam mo maganda, para hindi ka malungkot, punta ka sa parokya. Tumulong ka, magsimba ka ulit. I will welcome you there. Para hindi ka naman nadidepress. Huwag mong ikukulong sarili mo dito sa kwarto. Pagkatapos po nila mag-usap, umalis yung pare, mamaneho, pabalik sa kanyang parokya, nakarinig po ang pare ng sirena. At sa Middle East, isa lang pong ibig sabihin pag narinig nyo ang sirena. May paparating na bomba. So, huminto po yung pare, he hid, nagtago po siya. At ilang saglit, tama nga, bumagsak po ang bomba, pumutok. Pagkatapos po ang pare lumabas, tinignan niya yung direksyon, saan tumama yung bomba. Alam niyo po kung saan? Doon sa building na pinanggalingan niya. So dali-dali yung pare, bumalik po. Nakita po niya pulbos yung building. It was razed to the ground. Napakarami ng tao nandun, tinutulungan yung mga natrap, naghahanap ng survivor, inaalis nila yung mga bato, nakitulong-tulong po yung pare. At sa kanyang pagtulong, sa kanyang pag-aalis ng mga bato, nakita po niya yung lalaki na nangumpisal pa lang sa kanya. Patay na po siya, nadaganan. Pero may napansin yung pare. Meron siyang kwintas at merong locket. Kinuha po ng pare, binuksan at nabigla siya. Bakit? Dahil yung larawan na nandun sa loob ng locket ay yung babae na matanda na bumisita sa kanya kaninang umaga. At nakasulat mo doon sa locket, my dearest mother. Yung po palang nakiusap sa pare ay yung nanay nitong lalaki. Alam ng kaluluwa ng ina, malapit na rin kunin ng Diyos yung kanyang anak. Pero hindi matiis ng ina na mamamatay ang kanyang anak na mayroong sakit ng loob sa Diyos. Kaya, tingnan niyo pong himala. Kahit na hindi pwede, nakiusap ang kaluluwa sa Diyos para bumalik dito sa mundo. Para saan? Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Yun ang tunay na pagmamahal, hindi po ba?
Ang tunay na pag-ibig ay hahamakin lahat. Ang tunay na pagmamahal, kayang tawirin ang kamatayan para lang sa kanyang minamahal. At pinayagan ito ng Diyos dahil totoo, tama at mabuti naman ang intensyon, ang kagustuhan ng ina. Pinayagan siya ng Diyos dahil ito din ay ginawa ng kanyang anak si Jesus. Why did Jesus suffer, died, rose again? It is not to make bad men good. Remember that. Jesus suffered, died, rose again, so that the dead will be alive. Jesus suffered, died, rose again, so that the lost can be found. Jesus suffered, died, and rose again, so that people living in the darkness can be in the light. That is the love of God. Ginawa ng Diyos ang lahat. Kahit na labanan niya ang kamatayan, tumawid din ang Diyos sa kamatayan para tayo ay buhayin niya muli. Ialis niya sa kadiliman at kamatayan ng kasalan. And do not forget that. One of the most important thing for the Lord is the salvation of our souls. Amen? At ito din po ang dahilan bakit nabuo ang ating simbahan. Bakit may simbahan? Hindi lang para tulungan ang mga mahihirap, hindi lang po para bigyan ng pag-asa ang mga nawawalan ng gana, mga nalulungkot, hindi lang po para pagalingin ang mga may sakit. Pero unang-una na dyan, huwag niyo pong kakalimutan, nandyan ang ating inang simbahan para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Nakasulat yan sa batas ng simbahan, sa salitang Latin, Salus Animarum Suprema Lex. Ibig sabihin, the salvation of souls is the primary, the first superior law. I know that when you pray for good health. I know that when you pray for financial security. I know that when you pray for the conversion of others. I know that when you pray for your happiness, for success. All of these are well and good. And yet, you may be forgetting the most important thing, the soul. Amen? When you pray, please, say to God, Lord, bless my soul. Bless the soul of my family. Ang nyo lang sasabihin, Panginoon, pagpalain nyo kami. Pero anong ibig sabihin natin pag sinasabi natin, Panginoon, bendisyonan mo kami? Unang-una, yung aming kaluluwa. Hindi sapat yung maging mabuti ka. Kasi aanuhin mo yung mabuti ka kung wala kang buhay. Hindi po ba? Bakit buhay ka nga? Bakit nandiyan ka? Kasi hinayaan pa ng Diyos na manatili ang iyong kaluluwa. But the question is, what is the state of your soul? Is it a healthy soul or is it a sick soul? Kamukha po ng kwento, isang lalaki pumunta po sa gubat. Naghahanap po ng punong kahoy. Gagamitin po niya bilang poste ng kanyang tinatayong bahay. Sakto naman po nakakita itong lalaki. Dalawang puno magkatabi. Yung unang puno po mataas, diretsyo, makinis, ang ganda po. Pero anong problema, pagkalapit niya, walang laman sa loob. Inanay. It was hollow inside. Katabi po nitong puno, isang puno naman po na magaspang. Medyo balubuluktot, medyo maliit, pero tinignan niya, upon inspection, solid, buo. Sabi po ng lalaki, sayang ka. Bagay ka sana sa bahay ko. Pero paano kita gagamitin kung wala kang laman sa loob? Kung gagamitin kitang poste, babagsak ang bahay ko. Pero sabi ng lalaki, itong pangalawang puno, kahit na magaspang, konting sipag, konting trabaho lang, mapipino ko ito, bagay na bagay ito, magiging matibay ang aking tahanan. So it will be at the end of our life. Who do you think God will welcome into His house? Anong titingnan unang-una ng Diyos? Hindi yung itsura mo. Hindi naman niya sasabihin, ito maganda, matangos ang ilong. Bagay ito sa kaharian ko. Hindi niya sasabihin, ito sexy. Hindi niya sasabihin, ito CEO. Ito mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, papapasukin ko sa aking tahanan. No, the first thing that God will look is the state of our soul. Baka marinig din natin ng Diyos, sabihin niya, sayang ka pero paano kita papapasukin dito sa aking bahay kung walang laman ang iyong kalooban o bulok ang iyong puso? Baka babagsak ang aking tahanan.
So, as we do our best for our day-to-day responsibilities, obligation, please do not forget to tend and to take care of your souls. Remember that very beautiful teaching of Don Bosco who said, keep your feet on earth while your hearts are set in heaven. Oo, maglakbay tayo dito sa mundo. Gawin mo makakaya mo. Pero sana naman, huwag mong hahayaan na mapang-iwanan, maging kawawa at magkasakit ang iyong kaluluwa. Huling nabuhay ang Panginoon para sa kaluluwang yan. Kaya sana bigyan mo ng pansin. Araw-araw, magpasalamat tayo sa Diyos. Pero araw-araw, hingin din natin ang pagpapala ng Diyos para sa ating mga kaluluwa at kaluluwa ng ating mga minamahal. Nung minsan merong isang kwento tungkol sa dalawang monghe at sila daw po ay naglalakbay papunta sa isang baryo. Pero habang naglalakad sila, itong bata-batang monghe naiinip. Kaya naman lahat ng makakasalubong nila, tinatanong niya kung malapit na ba yung baryo na pupuntahan nila. Nakasalubong po nila ang isang tao na namingwit ng isda. At ito pong lalaki sumagot, konti na lang, malapit na. At naglakad sila. Pero pagkatapos ng isang oras, hindi pa rin sila nakakarating. Nakasalubong nila ang isang babae, nakatapos-tapos lang maglaba sa ilog. At tinanong ulit nitong batang monghe, malayo pa ba itong baryo? At sumagot yung babae, sabi niya, malapit na, konti na lang. At lagdakad ulit sila. Pagkatapos na naman ng isang oras, hindi pa rin sila nakakarating. May nakasalubong sila, isang magsasaka, may hawak yung kanya mga kambing. Tinanong ulit itong batang monghe, sabi niya, Tay, malayo pa ba itong baryo? Nakangiti itong matanda, sabi niya, konti na lang. Sige, ayan na. At naglakad pa rin sila. Isang oras na naman hindi pa rin sila makarating dito sa baryo. Naiinis na itong monghe. Sinasabi niya doon sa kasama niyang matandang monghe, napakasinungaling naman ng mga tao dito. Tinatanong ko kung malapit na ba, nasaan na ba yung baryo? Sinasabi nila, konti na lang, malapit na, nandyan na. 3 oras na tayo naglalakad, wala pa rin yung baryo. Napakasinungaling nila. At sumagot daw po itong matandang monghe na kasama niya. Sabi niya, alam mo, galing na ako dyan sa baryong yan. Dyan sa pupuntahan natin. Talagang malayo yan. Bakit wala ka sinasabi? Sabi po ng batang monghe. Napakasinungaling ng mga taong yun. Ba't hindi nila sabihin na malayo pa? Bakit sinasabi nila? Malapit, nandyan na. At sumagot po itong matandang monghe. Sabi niya, kaya sinasabi nila yon para palakasin ang iyong loob. Hindi sila sinungaling, pero gusto ka lang nilang encourage, gusto ka nilang i-inspire. Kasi kung sasabihin na lang malayo pa, matagal pa, baka sumuko ka at baka magbalik ka sa monasteryo. My dear friends, many times in our life, we are discouraged. And yet, do not forget, God always tries to inspire us. God never fails to inspire us. Di ba meron pong kasabihan? Success is 99% perspiration, but 1% inspiration. Kailangan natin yung 1%, yung katiting, kaunti na magpapalakas sa atin. Kasi sa kakaunting inspirasyon, malaking bagay yan para pagpatuloy mo ang iyong paglalakbay, para pagpatuloy mo ang iyong buhay. Ang ating pong Panginoon, narinig na naman natin sa ating ebanghelyo, nakaranas na naman ng masasakit na salita at muntikan ng pinagbabato. Sinabihan na naman siya, isa siyang demonyo, sinasaliban daw siya ni Satanas. At nung ayaw ng mga tao yung kanyang pangaral, sabi ng ebanghelyo natin, pumulot sila ng mga bato, ihahagis sa kanya, babatuhin na siya. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Umalis siya at pumasok sa templo. Pinapaalala sa atin, pag tayo ay binabato na rin ng ibang tao, pag sinisiraan tayo ng ibang tao, o nakakaranas tayo ng bigat, anumang sakit sa ating buhay, follow Jesus. Go inside the temple. Find your inspiration. Ano ang inspirasyon ni Jesus? Ang kanyang ama.
na nandun sa loob ng templo. Para sa kanya, ang templo ay ang bahay tahanan ng kanyang ama. Habang nasa loob ng templo si Jesus, kaugnay niya ang kanyang ama. Yun yung nagpapalakas sa kanya. Ano pang inspirasyon ni Jesus? Yung mga ginagawa niyang mabubuti. Hindi pa pag meron kang ginagawang mabuti, kahit anong sabihin ng ibang tao sa iyo, that gives you fulfillment, that gives you inspiration. Yan yung nagpapasaya sa iyo. Keep on doing the good that you are doing and find inspiration in that. At ang nagpapalakas din kay Jesus ay yung mga taong minamahal niya, tayo. Meron pong isang magandang kasabihan from St. Thomas Aquinas. Sabi niya, God's Son loved man as if man is God. Bakit tayo minamahal ng anak ng Diyos? Kasi para daw tayong Diyos sa Kanya. Pag meron kang minamahal, kahit na nahihirapan ka, hindi ba? Yan yung nagsisilbing inspiration mo. Tanungin mong yung sarili, ano yung 1% na inspiration mo? Sana hindi lang 1%, dagdagan mo. Nakita nyo naman po kung ano ang magagawa ng 1% na inspiration. Kakayanin niya yung 99% perspiration, 99% na hirap, 99% na sakit, 99% na pagdurusa. That is just 1% inspiration. Paano pa kaya kung dadagdagan mo yan? Kung 5%, kung meron kang 10 dahilan na nagpapalakas sa'yo, nagpapasaya sa'yo, kaya mong gawin yung imposible. Di nyo po napansin, last year, nung lockdown, palaging sinasabi ng ating gobyerno, 1 month na lang, magbubukas na tayo. Tapos pa-extend ang pa-extend. Ang dami mga tao nagagalit. Ang dami mga tao nagrereklamo, sinasabi nila, ba't ganyan yung gobyerno? Napakasinungaling. Sinungaling bang gobyerno? O baka nagbibigay lang ng lakas ng loob sa mga tao? Anong mangyayari kung sasabihin ng gobyerno, 1 year tayong lockdown? Anong mangyayari sa atin? O sasabihin niya, 2 years tayong hindi makakalabas. Diba? Madidepress tayo. Yun lang ng 1 week, 2 weeks, ang dami na na-depress. Ang dami nang namatay sa bahay, sa lungkot. Yung pa kayang sasabihin mo, 1 year, 2 years, dyan lang kayo sa bahay. Nagbigay din ng pag-asa ang ating gobyerno kahit na paano. The government did its best. That is why we should also do our best to inspire others. Kung nawala na yung inspiration mo sa iyong asawa, tingnan mo yung iyong mga anak. Kung nawawala yung inspiration mo dahil sa iyong biyanan, andyan pa naman yung iyong mga kaibigan. Amen? Kung nawawala na yung inspiration mo sa iyong trabaho, baka meron ka rin naman libangan. Kung nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa iyong sakit, anong ginagawa ng iyong pananampalataya sa Diyos? Inspiration is always available. Meron, nandyan. Kailangan lang natin buksan ang ating mga puso at isipan. Even a 1% of inspiration can create miracles. How much more if we increase it in our lives? Nung bago po ako ma-ordain na pare, lumabas muna po ako for 2 years sa seminaryo. Habang ako po ay nagtatrabaho sa labas, nakitira po ako sa bahay o sa kumbento ng isang kapatid o kaibigan na pari. He was very supportive of me kahit ako po ay lumabas. Pinatuloy po niya ako doon sa kumbento. Nung minsan po, nakita ko itong kaibigan kong pari na inaayos niya yung pera at nilalagay niya sa mga sobre. Tinignan ko yung mga sobre, may nakasulat. Yung isang sobre, nakasulat ay kuryente. Yung isang sobre, tubig. Yung isang sobre, transpo, car maintenance. Yung isang sobre, gamot, medicine, sabi niya. Yung isang sobre, food allowance. Meron pong isang sobre, sabi niya, entertainment. So alam ko na po yung ginagawa nung kaibigan kong pare. He was budgeting. Hinihiwalay na niya yung pera para maayos yung finances ng simbahan. Pero nagtaka po ako kasi merong isang sobre, yung pinakahuli, ang nakasulat, St. Joseph's Fund, sabi niya. Sobre ni San Jose. At nagtaka ako. Sabi ko sa kanya, Padre, ano ba yung sobre ni San Jose yan? Dito, tuturuan kita, sabi niya.
Sinabi niya sa akin, alam mo, kahit na pari tayo, kailangan matuto ka ring tumulong. Hindi lang yung mga tao dapat ang tumutulong, dapat ikaw din. May biyaya na binigay ang Diyos sa iyo, dapat ikaw din magbigay ka ng biyaya sa iba. Itong St. Joseph's Fund, yan yung parte ng aking income, binibigay ko sa mga nahihirapan, sa mga nangangailangan. At sinabihan po ako na maganda rin, try it, practice it. Try to have a day for the poor, sabi niya. Tawagin mong St. Joseph's Day, the day for the poor. So nung nagtatrabaho po ako sa labas, I would make it a point that in a week, I would dedicate a day to helping the poor. Galing po sa sarili kong bulsa. Minsan nga po, nagdadalawang isip ako kasi napakakonti na lang ng salary ko pagkatapos bibigay ko pa sa mga mahihirap. Pero sabi ko, wala naman mawawala sa akin. Subukan ko. And it felt good. Ang sarap po ng pakiramdam na makakakita ka ng mga batang nagpapalimos. Gagawin ko po, sasama ko po sila sa Jollibee. Bibili ko po sila ng Chicken Joy. No? Minsan merong pong ina na dala-dala niya yung kanyang anak. Pupunta ako sa grocery, bibili po ako ng gatas, bibigay ko sa kanya. Makakakita po ako ng mga nagpapalimos, walang tsinelas. Bibili po ako tsinelas, bibigay ko sa kanila. Those simple things. St. Joseph's Day, a day for the poor. Pero pinagtatakan ko talaga, bakit si San Jose, yung ginamit niyang santo para sa pagtulong ng mga nahihirapan? I was trying to reflect on that. I was constantly thinking about that. Hindi naman tumulong si San Jose sa mga mahihirap sabi kong ganyan. Siya ay ang foster father ni Jesus. Inadapt niya si Jesus kahit na hindi niya talaga laman, hindi talaga galing sa kanya. Inampun lang niya si Jesus. Hindi naman mahirap si Jesus. Bakit ganito kaya yung pondong ito? Bakit kaya ganito yung pagtulong sa mga nahihirapan? Hindi ko po maintindihan. And as I was reading and studying the life of St. Joseph, ito po yung nakita ko, ito yung nalaman ko, na kung babasahin niyo po ang dalawang ebanghelyo, the Gospel of St. Matthew and the Gospel of St. Luke, mabibigla kayo. Dahil magkaiba yung pangalan ng tatay ni San Jose. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang pangalan ng tatay niya, si Jacob. Jacob was the father of Joseph. But look at it in the Gospel of St. Luke. Makikita niyo po, iba yung pangalan na nakasulat, iba yung ama ni San Jose. Sabi po, Heli is the father of St. Joseph. Sino ba talaga ang ama ni San Jose? Si Heli ba o si Jacob? At ayon po sa mga eksperto, sa mga nag-aaral sa Biblia, ito po yung hinala nila. The real father of Joseph was Heli. And Heli is the brother of Jacob. At tingin nila, maagang namatay itong tunay na ama ni San Jose. Sa tradisyon po ng mga Hudyo, pag pumanaw ang tunay na ama, yung pong mga pamilya niya, kukunin ng kanyang kapatid. He will adopt the family as his own. Kaya pala, sabi ko, na itong si San Jose, hindi nagdalawang isip nung sinabing kailangan niyang ampunin itong si Jesus kahit na hindi sa kanya. Kasi naranasan din niya sa kanyang buhay. Ampun din siya. Kaya nga alam niya yung feeling na yun. Kaya naman kinuha niya itong si Jesus at pinaramdam niya, ako ang iyong tunay na ama. What does it mean being a Saint Joseph to others? It simply means you adopt others as your own. You treat others as your family, as your brother, as your sister. Nagkamali po ako dun sa notion ng pagtulong sa mga mahihirap. Bakit mo sila tinutulungan? Dahil ba mahirap sila? Hindi. Tinutulungan mo sila kasi ang tingin mo sa kanila, pamilya. Kapatid mo sila. Magkadugo kayo. Magkalaman kayo. Hindi na sila iba. Yun yung ibig sabihin ng pagiging San Jose sa iba. To finish my story, nung pong malapit na akong magbalik sa seminaryo, 1 year na lang magpapari na po ako. I had this dilemma. I had this problem.
babalik po ako sa seminaryo, mag-aaral ulit ako. Wala po akong pera. Kasi wala naman po akong benefactor Ang mahal-mahal po ng board and lodging sa seminaryo. Binabayaran po namin 5,000 pesos per month. Yan tanda-tanda ko na. Dapat nga, I should support myself. Nahihiya po akong humingi sa aking mga magulang. Alam ko din po, napakarami nilang utang. I had that problem. Isa po yun sa mga reason bakit nagdadalawang isip ako noon na magbalik sa seminaryo. Magpapari ako, wala naman akong pera, wala akong pambayad. But as I was discerning and thinking, ito pong kaibigan kong pare, kung saan ako tumira, nilapitan ako at binigyan po ako ng sobre. Nakita ko sa sobre yung sulat, St. Joseph's Fund, sobre ni San Jose. At binuksan ko po, 50,000. Sabi niya, alam ko yung problema mo. Alam ko magbabalik ka, wala kang pambayad sa seminaryo. Ang hindi ko sinasabi sa iyo, nung nakatira ka dito, from the very beginning, pinag-ipon kita, 1,000 per week. Kaya ito, masok ka na, magpari ka na, huwag mong alalahanin ang pera. Sa'yo yan. And for me, that was a great miracle. Nabuhay si San Jose. Sabi ko, sino ba ako para bigyan niya ako ganito na kalaking pera? Pero bakit binigay niya sa akin kahit na hindi niya ako kaano-ano? Because He treated me more than a friend. He treated me as family. Hindi lang ako kaibigan, ako ay pamilya. Kaya sabi ko, milagro ni San Jose. Buhay si San Jose. At yan din po ang paanyaya sa atin. Buhayin natin ang diwa ni San Jose. Be a Saint Joseph to others. Treat them as a family. Adopt them. At makikita niyo po, hindi mahirap magmahal. Hindi mahirap tumulong. Kailangan ba natin ng milagro para lang tayo ay maniwala sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, at magsisi sa ating mga kasalanan? Do we need to find and see any miracle in our life in order to believe in God? Meron kasing tao na hindi naniniwala sa Diyos hanggang papatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng milagro. At ano ba ang milagro? A miracle is a seemingly impossible experience made possible. Hindi maaring mangyari, pero nangyari. Bakit kailangan pa natin maghanap ng ibang milagro kung napakarami na ng milagro na nangyayari sa ating buhay? I think the challenge is, my dear friends, instead of looking for miracles, why not open our eyes to the everyday and ordinary miracles that are already happening in our life? Baka hindi po tayo mulat. We may not be aware of the so many miracles that are already happening in our life. We are already experiencing so many miracles in our life. Bakit maghahanap ka pa ng ibang milagro? Nandyan na. Kailangan mo lang buksan ang iyong mata, kailangan mo lang buksan ang iyong isip, kailangan mo lang buksan ang iyong puso at maniwala ka. Hindi ba natin nakikita isang milagro? Yung ating kakayahan na makaamoy at makalasa. To smell and to taste is one of the many miracles in our life. Dahil po sa COVID, napakarami po ang nawawalan ng pang-amoy at ng panglasa. At alam niyo po kung ano yung nakakatakot? Ito. Gumagawa po sila ngayon ng pag-aaral, bakit daw nawawalan ng pang-amoy ang tao at ng panglasa pag siya ay nagka-COVID. Kasi ang nakakabahala po dito, meron pong porsyento sa mga nahawa ng COVID
na hindi na bumalik ang kanilang pang-amoy at ang kanilang panlasa. At ang nakakatakot po dito, yung mga iba, wala daw po silang ibang malasa, wala daw silang ibang maamoy, kung hindi napakabaho. Try to imagine life without any sense of smell and taste. Hindi po ba impyerno yun? Hindi po ba napakalaking parusa yon sa atin? Napakasarap na ng pagkain, tiyon, chicharon, sisig. Pero kahit nakainin mo, wala kang nalalasa. Kung ganyan ang buhay, hindi po ba mas magandang mamatay ka na lang? Pero kailan po tayo nagpasalamat sa Diyos dahil tayo ay nakakaamoy? Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos dahil ikaw ay nakakalasa? Kahit na minsan nakakaamoy ka ng mapanghi o mabaho, pasalamat ka kasi makakaamoy ka ng mabango, ng pabango, ng bango ng iyong detergent. Kahit na medyo maasim-asim yung mga anak mo, naaamoy mo sila, alam mo nandyan sila, alam mo anak mo yan. Hindi po ba? Have you thanked God for the miracle of your sense of smell and taste? Kailan din tayo huling nagpasalamat sa Diyos sa milagro ng ulan at ng tag-araw? Sa Amerika po, yung West Coast, wala pong tubig. Madalang na madalang lang ang ulan. Kaya po madalas doon sa West Coast, sa California, palaging may sunog. Yung pong wildfire na tinatawag nila. At napakainit doon. Habang naman po sa kabila, sa East Coast, doon sa New York, sa Washington, puro naman pong ulan. Madalang naman po yung tag-init. Madalas na pong merong baha sa mga subway daw. Tayo dito, kahit na binabagyo po tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Balanse. Uulan, meron tag-araw. Kung puro ulan, baha tayong lahat. Kung puro araw, tuyo tayo. Pero napakabait ng Diyos. Hindi niyo po na-realize yun sa ating mga Pilipino. Sakto lang. Mainit, minsan malamig. Balance. Thank God for the balanced weather. At isa pa pong milagro na hindi natin napapansin, ito, ang ating pong mismong mundo. Sabi po ng mga scientists, kung ang mundo daw po, the earth, medyo konting degree lang ang lumapit sa araw. Sobrang init daw po. Tayo ay masusunog, matotosta. Pero kung konting layo naman sa araw, sobra naman pong lamig. Napakagaling daw ng ating Diyos. Tingnan nyo, we are at the right place. We are at the right location. We are not too far. We are not too near. Just right. At dahil po sakto lang, pwedeng mabuhay ang mga tao at mga hayop. Have we realized that miracle? Pasalamat na tayo dun sa milagrong yon, na itong mundong ito ay pwedeng paglagyan ng buhay, pwedeng tumubo ang buhay. Di tayo aware, di tayo mulat, di natin alam yon. Kadalas tayo nagrereklamo sa Diyos kasi may dinadasal tayo na hindi niya binigay. Imbis na hanapin mo yung wala sa iyo, bakit hindi natin bigyan ng panahon, tignan at pansinin kung ano yung napakaraming binigay na ng Diyos sa atin. Dahil napakarami ng nasa ating buhay, milagro. They are impossible and yet they became possible because of God's goodness, love, and grace. Grasya, ibig sabihin, hindi natin hiningi pero binigay. Napakarami niyan, hindi po ba? At yung grasya ng Diyos, makikita natin sa mga milagro ng araw-araw ng ating buhay. Nandiyan ang mga milagrong ito dahil mahal tayo ng Diyos. That is the good news. God loves us. God gives us a lot of miracles.
buksan mo ang iyong mata, magpasalamat ka sa Diyos.